Isinusulong sa Senado na i-require na iparehistro ang mga e-bike at e-trike. Dapat din daw may lisensya ang nagmamaneho nito. Narito ang aking report. Electric. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, tinanong ni Senador Raffy Tulfo ang mga kawani ng Land Transportation Office kung ano ang kanilang plano para sa regulasyon ng mga e-trike at e-bike. Nakakatanggap daw kasi ng mga reklamo ang senador mula sa mga tricycle at jeepney driver. Ang kanilang daing, ang mga namamasada gamit ang mga electronic vehicle lalo't hindi naman nila kailangang kumuha ng lisensya. Mga tricycle drivers, kailangan nilang kumuha ng lisensya. Dami nilang dinadaan ng proseso. Samantalang itong mga e-trikes daw, pagkabili ng e-trikes nila, agad-agad ipapasada at kumikita sila at karamihan sa kanila dahil walang mga lisensya, hindi alam yung mga traffic rules and regulations. Wala naman daw problema ang senador sa mga e-trike o e-bike. Ang kaso, hindi raw napapanagot ang mga driver ng mga ito kapag nasasangkot sa aksidente o lumalabag sa batas. Kaya dapat daw ay nag-a-apply na rin sila ng special driver's license. Kasi sa ngayon, pag nag-violate sila ng traffic laws natin, paano mo sila tikitan? Samantalang ang mga tricycle, motorsiklo, kotse, pag nag-violate, matitikitan ka. Diba? May kalalagyan ka. Ito sila, ito mga e-trikes na nakita ako. Wala nga silang rota. Basta bigla silang tatawid, kanan, kaliwa, kakat. Because wala silang driver's license. So, hindi nila alam yung mga traffic rules and regulations. Sang-ayon naman dito ang LTO. Katunayan ni pinag-utos na raw ng DOTR sa kanila na pag-aralan ang pag-i-issue ng lisensya sa mga driver ng e-bike at e-trike. Para naman kay LTO Executive Director Greg Pua, dapat na ring isabay sa pag-oobliga ng lisensya sa mga e-bike at e-trike driver ang pagpaparehistro ng kanilang mga electronic vehicle. Ibabase ito sa timbang ng sasakyan, lalo na kung gagamitin ito sa mga secondary at local roads. Kailangan din po talaga siya mag-driver's license. Ang issue lang naman po under the VIDA is yung mga light electric vehicles or the 50 kilograms and below. Kung more than po siya, ay talaga pong dapat po siyang i-register whether it will be used as a common carrier or a private use. Irerehistro daw ang mga e-bike at e-trike bilang mga light vehicle na sisingilin ng mas mababang charges. Para mapadali ang registration, maglalagay sila ng special lane para pabilisin ang proseso. Naunang sinabi ng LTO na bawal gamitin ang mga light electric vehicles sa mga national highway. Pero maaari dumaan ang mga ito sa mga secondary, local at private road. Sa ngayon, wala munang pang-i-impound habang patuloy ang information drive ng LTO. Magsisimula ang panguhuli sa January 2, 2026. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.